Pagfo-focus, yan ang i-discuss natin ngayon. Kasi marami sa inyo is wala talagang single focus, nagmu-multitask. Yun ang karamihan ng tao, 'di ba? Kasi kala nila mas marami sila ma-accomplish sa ganong style or strategy. Pero sa totoo is half-half lang talaga nagagawa mo. Kaya mas maganda talaga is mag-focus ka sa isa. At bago ka tumalon sa next. 'Di ba marami kasi nagmu-multitask, 'di ba? Sinasabi rin nila yan, babae raw magaling daw mag-multitask kaysa lalaki. Pero ganun pa nga rin, pag nagmo-multitask ka kasi, is parang mostly hindi mo natatapos or hindi pulido. At nagkakamali ka, di ba? Kasi yung mga kilala, yung mga kilalang tao na talagang magaling sa field nila is nag-focus sila sa isa at dun sila nagpakagaling. So ang focus ay hindi lang simpleng pagtingin sa isang bagay. Isa itong limitadong mental resource. Habang tumatagal, mas maraming bagay ang sinusubukang kunin ang atensyon mo. Social media, notifications, bagong opportunities, iba't ibang goals at problema sa araw-araw. Dahil dito, maraming tao ang laging abala pero kakaunti ang tunay na natatapos. Yan nga yun, di ba? Kaya sinanay ko rin yung sarili ko tsaka katawan ko dyan eh. Kuwari, may sinesearch ako sa computer. May time talaga na gusto kong kunin yung cellphone, tas naiinip ako. Tapos alam mo yung tinatranslate ko, ini-edit ko yung libro ko nun. So parang sabi ko, ang hirap nito. Tapos isa-isahin kong i-highlight. Medyo mahirap yun kasi in-edit ko pa rin talaga yung book. So sabi ko, ang hirap nito, pero talagang chinaga ko talaga siya. Kasi kung magpapadistract ako, kumari mag-YouTube ako dyan or kukunin ko cellphone ko, di siya matatapos talaga. So ang utak ay hindi totoong magaling sa multitasking. Yan nga yun eh. Maraming naniniwalang kaya nilang mag-multitask. Pero sa karamihan ng sitwasyon, ang nangyayari ay task switching. Tapos hindi natatapos. Halimbawa, gumagawa ka ng TikTok affiliate video. Bigla mong naisip ang legal case mo. Pagkatapos nag-check ka ng Shopee Analytics. Mamaya nagbasa ka ng comments, tapos bumalik ka sa script. So mukhang marami kang nagawa, pero bawat lipat ng isip ay may switching cost. Hindi agad bumabalik ang utak sa parehong lalim ng konsentrasyon. Kasi kung ano yung una mong ginawa, kasi nagsiswitch, di ba? Nagmo-multitask ka. Narinig ko na rin to sa mga philosophy or psychologists eh. Kuwari may una kang ginawa, tapos nag-switch ka, nag-multitask ka. Habang ginagawa mo yung pangalawa, yung utak mo nagre-recall dun sa una mong ginawa. So parang hindi ka na nagiging focus sa pangalawa, sa pangatlong ginagawa at pang-apat. Kaya maganda strategy, tapusin mo muna yung una, tsaka ka gumawa ng pangalawa. Tapusin mo na yung pangalawa, tsaka ka gumawa ng pangatlo. Yung mga ganyan. Kasi nga, ang nangyayari, yung attention mo napupunta dun sa una mong pinag-focusan or pangalawa. Pag nag-multitask ka, attention residue. May konseptong tinatawag na attention residue. Ito yung nabanggit ko. Kapag hindi mo patapos ang unang gawain, tapos lumipat ka agad sa pangalawa, may parte pa rin ng isip mo ang naiwan sa unang task. Yan yung sinasabi natin. Halimbawa, 20% ng utak mo, iniisip pa rin ang unang project. 80% lang ang naibibigay mo sa kasalukuyang ginagawa. Totoo yan. So, hindi ka talaga all in sa pangalawa. Yung parang anong tawag nila dun? Presence of mind mo, hindi talaga nakafocus dun sa pangalawa. Kasi nga, yung una hindi mo natapos eh. So, hindi ko natapos yung una. So, lagi mo siya iniisip, di ba? Kaya kahit nakaupo ka na sa bagong task, hindi pa rin buo ang focus mo. Habang dumarami ang sabay-sabay mong iniisip, mas bumabagal ang kalidad ng trabaho. Yan nga yun, di ba? Deep work. Kapag matagal kang hindi napuputol, pumapasok ka sa tinatawag na deep work. Ito yung tinatawag na flow. May binanggit yung sa Machiavellian video dyan eh. Ang formula kasi ng flow is decision,
nakapag-decide ka sa gagawin mo, tapos yung gagawin mo is more than your expectation. Isa-sample ko dito yung gumawa ako ng book. Yung ginawa ko yung book, sa una pa lang naisip ko, hindi ko kayang tapusin to. Tapos sabay more than my expectation kasi first time ko talaga gumawa talaga ng book sa buong buhay ko nun So sabi ko parang hindi ko kaya to, sabi kong ganun. So ibig sabihin yung expectation ko malaki pa talaga dun sa inaasahan, 'di ba? So chinaga ko na lang talaga siya kasi nga kailangan ko siya matapos kasi nga syempre naisip ko rin ayaw ko rin mamamatay na wala akong na-accomplish, 'di ba? Kahit papaano. Yun yung share ko dati na regrets and wasted opportunity. So, yun talaga yung mindset ko noon. Sabi ko, tatapusin ko talaga to. Kaya yun. Tapos, mapupunta ka na dun sa flow. Parang dahil nga nakafocus ka masyado sa goal mo at parang obsessed ka talaga matapos, talagang papasok ka na dun sa flow. Ito yung tinatawag nilang deep work, di ba? Dito nangyayari ang pinakamabilis na pagkatuto. Pinakamataas na creativity. Actually, yung book ko, inedit ko siya ng 4 times Kasi iba't ibang platform, iba-iba pala yung format pala. So, ang dami kong platform na pinag-uploadan nun. Gumroad, ano pa ba? Rocket.ph, Flip HTML5, tsaka yung Amazon yung pinakalas kasi yun yung madugo kasi may paperback Ibang format na naman yun pag paperback. So talagang napa-edit talaga ako ng maraming beses. Pinakamabilis na pinakamataas na creativity. Yun kasi natututo ko Pati yung paglagay ng sample ko na lang to about sa paggawa ng book kasi ito lang yung nakikita ko masasample So, yung paggawa ng page number, magkaiba pala. May odd tsaka even number. So, another learning na naman sa akin yun, yung inedit ko sa MS Word. Pati yung, bawat sizes din ng paper. Ibang edit na naman yun sa Microsoft Word. Basta mahirap talaga siya. Buti na nga lang talaga, may katulong ako, di ba, si chat. Tinatanong ko kung paano ba yung format, anong font, anong size. Basta yung mga ganyan. Pinakamataas na kalidad ng output, pinakamaraming natatapos. Karaniwang inaabot ng 20 to 30 minuto o higit pa bago tuluyang lumalim ang konsentrasyon. Kaya kung bawat ilang minuto ay may distraction, paulit-ulit kang nagsisimula. O kasi pagka focus ka na, tas biglang may nag-interrupt sa'yo, parang nakakasira ng momentum, di ba? Nakakasira yan ng momentum, tas parang mag-uumpisa ka na naman uli. Ang halaga ng pagiging all-in. Maraming taong gustong magkaroon ng negosyo, YouTube, TikTok, stocks, crypto, 5 side hustle, iba't ibang skills. Walang masama rito pero kung lahat ay sabay-sabay at walang malinaw na prioridad, pwedeng mabagal ang proseso sa bawat isa. Kung pipili ka ng isang pangunahing layunin at ilalaan mo ang malaking bahagi ng oras at enerhiya rito, mas malaki ang chance siyang umunlad ng mabilis. Oo, totoo yun. Kasi nga hindi divided yung attention mo tsaka naka-all-in ka. Kaya nga sinishare ko yung self-improvement lang at pumera. Actually, dati ko pa sinishare yan 3 years ago yung ginawa ko pa yung YouTube channel ko dati. So, ang mahalaga lang talaga, self-improvement at pumera. Outside dyan is lahat distraction na. Magpapakadalubhasa. May kasabihan, better to be among the best in one thing than average in 10 things. Kasi may kasabihan din na kapag marami kang best, ibig sabihin marami kang ginagawa, parang best of nothing ka. Parang hindi ka naging best talaga sa isa. Wala kang, yung parang, anong tawag nila? Master skill, yung parang ganon. Kapag paulit-ulit mong ginagawa ang isang skill, lumalakas ang pattern recognition. Kaya yan yung sinabi ko, yung sa rewiring ng katawan mo, reprogramming ng subconsciousness mo, yung old habits mo, papasok ko na lang din dito yan. Papalitan mo ng new habits at yung new habits mo, small steps, everyday mo yan pipiliin at paulit-ulit mo talagang gagawin.
Kasi yun talaga yung totoong panalo, yung process. Hindi yung big win. Kasi yung big win na sa future pa yan eh. Ang big win talaga na yung small steps na ginagawa mo everyday. Kasi nga sa compounding effect, 'di ba? Tsaka present lang naman talaga mahalaga sa totoo lang. So yung small wins lang mahalaga, yung big win is resulta na lang 'yon. Kaya nga sinabi ko sa inyo dati, yung mga nagiging successful talaga, hindi talaga sila natutuwa kasi nga expected na nila 'yon dahil sa binibigay nila at pinipili na kilos at choices sa araw-araw na ginagawa ng paulit-ulit. Bumibilis ang decision making, mas kaunti ang errors, mas mabilis ang execution. Ito ang dahilan kung bakit ang mga eksperto sa isang larangan ay tila madali lang ang ginagawa nila. Libo-libong oras ng pagsasanay ang nasa likod nito. Totoo yan, di ba? Kaya nga ako nakaisip ako, di ba? Yung channel ko about self-improvement tsaka talks about life. Tapos pinasukan ko ng affiliate yung na pagbebenta kasi nga parte pa rin talaga yan ng pag-e-edit. So napansin nyo, itong dalawang video ko kanina, yung sa shampoo tsaka yung sa tender care, bagong learning sa akin yun. Iniba ko yung strategy ko na kailangan pala every 3 second or 5 second kasi nga attention span ng tao, 'di ba, pa mababa lang. Kailangan mag-introduce ka ng bagong picture, animation. Cinematic pala na scenario. So, bagong learning sa akin yun, natutunan ko. Kasi nanonood din kasi ako ng mga ibang affiliate na mga strategy. Actually, minsan yun lang talaga pinapanood ko Pero yung mga content about sa ganito, life experience ko to sineshare ko Tsaka yung mga napakinggan kong podcast. So, yun pa rin focus ko. Ito pa rin talaga. Ang compounding ng focus, ang kaalaman ay parang investment. Kung araw-araw ka nag-aaral ng parehong field, marami kang hindi alam. Napapansin mo na ang mga pattern. Mas mabilis ka kaysa sa karamihan. Ikaw na ang tanungan ng iba. Hindi lang kaalaman ang naiipon, kasama rin ang karanasan at paghusga. Bakit mahirap mag-focus ngayon? Bakit mahirap mag-focus ngayon? Maraming teknolohiya ang dinisenyo upang kunin ang iyong atensyon. Ang walang tigil na notification, short form videos, yan sa TikTok ang dami. In-stop ko na mag-i-scroll Nag-i-scroll ako para sa affiliate tips. Pero sa mga ganitong video, hindi ko na siya pinapanood mga ganito kasi nga ako na yung source, 'di ba? Through my experiences at mabilis na. Syempre 8 years ko na 'to ginagawa, 'di ba? Alam ko hindi kayo maniniwala pero 8 years ko na 'to ginagawa. Mabilis na paglipat ng content ay maaaring magpahirap sa pagpapanatili ng mahabang konsentrasyon kung palagi itong ginagawa. Sa totoo, kung ano talaga yung gustong-gusto mo at pinagfokusan mo, lahat na may kinalaman doon, yun lang bibigyan mo ng atensyon. Kuwari ako, nag-scroll pa rin ako dyan, pero yung mga prank, hindi ko pinapanood yan. Tapos yung mga walang kwenta, hindi. Puro affiliate lang yung pinapanood ko kasi yun yung inaaral ko ngayon. Which is nag-i-improve yung video ko. Kapag nasanay ang utak sa mabilis na stimulus, maaaring maging mas mahirap ang pagbabasa, pag-aaral, paggawa ng trabahong nangangailangan ng matagal na focus. Ang kahalagaan ng hindi, bawat oo sa isang bagay ay hindi sa iba. Kapag sinabi mong mag-aaral ako, totoo to. Kasi pagka mabilis kang makaladkad ng mga bagay sa gilid mo, hindi ka nakaka-focus sa isa. Actually, nararanasan ko yan ngayon kasi alam mo yan, sa bahay, may mga iba ka pang mga ginagawa bukod sa pag-all-in dito sa online na ganito. Tsaka affiliate videos. Nadidistract din ako. Dati nakaka-edit pa ako ng libro, ngayon medyo hindi na. Kapag sinabi mong mag-aaral ako ng 5 skills ngayon buwan, ibig sabihin hatiin mo rin ang oras at enerhiya mo.
Kapag sinabi mong sa susunod na 6 na buwan, ito lang muna ang pangunahing project ko, mas malinaw kung saan mapupunta ang oras at lakas mo. Totoo yun, kasi pag nag-focus ka kasi sa isa, as in all in ka lang dun, gagawa ka talaga ng paraan para matapos yun. Kailangan mag-focus ka talaga sa isang goal lang talaga, yung pinaka gusto mo. At mag-all-in ka muna doon. Environment ang nagdidikta ng focus, hindi lang disiplina ang mahalaga. Mas madaling mag-focus kung tahimik ang paligid, isa yan, di ba? Kasi nga, wala kang distractions, walang nagre-ring ng telepono, walang mga tao sa paligid mo na tumatawag. Malinis ang workspace, naka-off ang notification, malayo ang tukso, alam mo na agad ang susunod na gagawin. Mas kaunting desisyon kailangan mong gawin, mas maraming mental energy ang natitira para sa mahalagang trabaho. Kaya nga 'di ba sinabi ko mag-isolate kayo. Kung gusto nyo talagang may ma-accomplish kayo, mag-isolate kayo. Medyo mahirap to sa may pamilya at anak Pero hindi naman imposible, pero mahirap. Kailangan yung may isang partner talaga na magsa-sacrifice talaga doon para makafocus yung isa, 'di ba? Ang flow state para kasing ano yan it's all or nothing, 'di ba? Kasi pagka hindi mo talaga binigay yung all mo, well, wala kang magiging baliwala yan, 'di ba? May estado na tinatawag na flow kung saan nawawala ang pakiramdam sa oras, mataas ang konsentrasyon, mahusay ang performance, hindi mo napapansin ang pagod. Ito yon, kaya sinasabi ko, yung gustong-gusto mo talaga gawin mo. Kasi kulang talaga yung isang araw. Naalala ko niyan 2 years ago, gumagawa ako ng rap song. As in yung parang ako talaga yung nag-edit din lahat. Pero yung LMMS lang yung application ko sa computer. So pati yung beat ako rin gumawa. So doon pa lang sa beat na uubos na yung oras mo, 'di ba? So kulang talaga yung isang araw nun. Pero pangit kasi yung yung application nun kaya ni-stop ko na, parang wala rin na yan. Mas malamang itong mangyayari kapag sapat ang hamon ng gawain at hindi ka napuputol. Focus ay pag-aalis. Hindi lang ito tungkol sa pangdaragdag ng effort. Mas madalas ito ay tungkol sa pagtanggal ng mga hindi mahalaga. So, yan nga yun Kung wala yung kinalaman sa goal mo, self-improvement at pumera talaga, hindi talaga mahalaga yan. Distractions lang talaga. Tsaka pag nagka-focus ka, yung mga tao na hindi nire-reflect back yung pagfo-focusan mo, hindi mo nabibigyan attention yan. Ano ang pinakamahalagang goal ko ngayon? Ano ang pwede kong ipagpaliban? Ano ang pwedeng i-delegate o hindi na gawin? Ano ang madalas na sumisira sa focus ko? O yun din pala, dapat alam mo rin talaga yung kahinaan mo. Kasi, kuwari may nag-aano sa'yo, may gagawin ka, alam mo mahina ka. Wag mo na pagfokusan kasi yung may mga tao kasi nagmumultitask O sige, tingin ko kaya ko naman yan pag ganun kasi, marami kang pinaglalaanan ng oras at focus at attention tapos hindi ka naman pala magaling dun, well, sinayang mo yung oras mo. It makes sense, 'di ba? Sinayang mo yung oras mo. Hindi, kaya nga sinabi ko sa inyo, mahalin yung sarili nyo para malaman nyo yung kagalingan nyo at hindi kagalingan. Kahinaan pala. Kasi pagka alam mo na yung mahina ka talaga, well, madaling mag-say ng no, 'di ba? Yung ibang tao na kinakaladkad na lang kahit hindi naman talaga nila kaya, nagmamagaling. Tapos, sinayang mo lang oras mo. Delegate mo lang yan sa ibang tao. Kagaya ko, 'di ba? Hindi naman ako magaling gumawa ng beat. Dahil nagtitipid ako noon, hindi ako bumili ng mga beat. Pwede ka naman bumili, 'di ba? Di naubos oras ko rin noon. Para mag-rap ka na lang na mabilisan, 'di ba? Ang distraction na hindi lang pagkawala ng ilang minuto, maaari itong magdulot ng mas mababang kalidad ng trabaho. Mas maraming pagkakamali, mas mahabang oras bago matapos, pakiramdam na abala pero kulang ang progreso. Isang practical na paraan, kung may isang malaking layunin ka, subukan ang ganitong prinsipyo. Pumili ng isang pangunahing goal para sa susunod na ilang buwan. Hatiin ito sa maliliit na gawain.
Maglaan ng oras na walang notifications o social media. Ito ngayon yung nag-all in ako sa online, medyo wala na akong time manood talaga ng content. Tapos may gawain bahay pa dito, may mga distractions. So wala na talaga, ubos talaga oras mo. Tapusin ang kasalukuyang gawain bago lumipat sa susunod kung maaari. Oh, kasi kung wala ka natapos, well, unfinished business yan, di ba? Parang hindi yan accomplishment. Dadalhin mo pa yan sa next day. Kasi hindi mo pa natapos eh. Tapos jump ka na naman. So, manghihinayang ka doon. Guilty rin ako dito kasi nung mga time na rin yun nga, di ba? Maraming beses na rin ako magta-try gumawa ng libro. Yung una, about sa environment. Yun nga, yung mga nanotech na sinishare ko dito, heavy metals, saka microplastics. As in, ilang pages na ako dun. Mga 45, sinulat ko talaga ng kamay. Although, bala ko sana i-type sa Microsoft Word yun. Sabay-sabi ko, tsaka na lang. Ayun, hindi ko na natapos. Nasa akin pa rin yung manuscript na yun. Pero yun nga, hindi ko na umpisahan. Ito tapusin ang kasalukuyang gawain bago lumipat sa susunod kung maaari. Magpahinga kapag kailangan pero iwasan ang mga pahingang nagiging mahabang distraction. O yung mahabang pahinga kasi, nagiging siya, habit. Yun yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Pwede ka mag-sleep, bumalik dun sa old pattern mo, pero wag mong sanayin. Kasi pag nasanay ka, babalik ka na naman sa dati mong gawin, di ba? Hanggang palaki ng palaki yung paglalaks mo, nagiging procrastinator ka na hanggang wala ka na matapos. Sa huli, ang focus ay hindi lang kakayahang tumingin sa isang bagay. Ito ang kakayahang piliin kung ano ang bibigyan ng oras, enerhiya at atensyon. At tanggihan ng mga bagay na hindi mahalaga sa kasalukuyan layunin. Kaya nga sa totoo, yung mga wala talagang kinalaman sa goals mo, self-improvement at pumera, di mo na talaga dapat paglaanan ng oras yan kasi waste of time yan. Mauubos yung attention mo, oras. Kaya nga pag may nagkikwento sa akin ng walang kinalaman sa goal ko, di na ako nakikinig sa totoo lang Tapos parang wala na sa presence of mind kasi sinadya ko talaga kasi hindi ako interested Tsaka umiiwas na rin talaga ako yung gray rock method ginagawa ko, unti-unti na akong maalis. Oo lang ng oo, tas sabay unti-unti nang aalis, ganun. Kasi nga, sasayangin oras mo yan, yung mga taong ganyan. Walang kinalaman yan sa goals mo, di ba? Now, sa social media, ito malaking control. I'm sure marami sa inyo hindi kayang kontrolin yung sarili. Madali kayo makaladkad ng mga feeds or dumaan sa FYP nyo. Pero pag walang kinalaman talaga yan, i-scroll mo na lang up. Kailangan, bawat internet nyo, hindi yan for entertainment. Dapat, meron ka natututunan tsaka ina-apply mo sa goals mo tsaka buhay mo. Hindi pwedeng entertainment dahil sayang yung oras mo. Kasi nga sa survival na buhay, mahalaga lang talaga mag-self-improve at pumera, di ba? Ito, share ko to sa inyo Kasi dati nagta-travel din ako. Parang na-waste yung 20 ko nung nagta-travel ako. Although nag-gain naman din ako ng experience. Tsaka which is na share ko dito sa inyo. Pero, yun nga, yun ang realize ko na ang mas maganda lang talaga mag-self-improve at pumera. Kasi, di ba yung mga travel, may chance ka pa madisgrasya niyan or kung di ba? Tapos, mahal din mag-travel. So, although hindi naman ako nagta-travel ng mga mamahalin, sabi ko, wala namang pinagkaiba yung nag-travel ka sa kwarto mo. Kasi nga, depende na lang yan sa perception mo. May enjoy mo naman yung bawat sandali sa present sa totoo lang Choice lang talaga yan. Depende kung ano yung i-attach mo na fantasy sa ginagawa mo, di ba? Kahit nga maligo, pwede kang i-enjoy mo yun Isipin mo, nasa beach ka, di ba? Walang pinagkaiba yung Maya nga yan sa totoo Maya. Alam nyo ba yung Maya? Illusion yun Sa Buddhism, Buddhism, Maya, illusion yun. Kaya yung mga happiness external, illusion yan. Kasi panakipbutas lang yan talaga sa totoong purpose ng life, which is survival.
Sa paglipas ng panahon, ang paulit-ulit na malalim na focus sa isang mahalagang direksyon ang mas malamang na magbunga ng mataas na antas ng kasanayan at makabuluhang progreso kaysa sa palaging paghahati-hati ng atensyon sa napakaraming bagay ng sabay-sabay. Mahaba kasi to hindi napadat si chat eh. Isang mahalagang direksyon ang mas malamang na magbunga ng mataas na antas na kasanayan. Oo, kasi nga, kung nagpakadalubhasa ka lang talaga sa isa, kasi paulit-ulit mo talaga siyang ginagawa. So, nagiging expert ka sa iisa. Kasi pag nag-focus ka sa marami, hindi ka magiging expert dyan eh. Kasi nga, ang dami mong attention na half-half lang binibigay mo. So, ganito yung, para yan yung kanina yung sinabi dito, di ba? Yung residue. Alam mo yung residue, ayan. Kasi pagka marami kang pinagpo-focusan, hindi isa lang. Kuwari, ginawa mo yung una. So, gusto mo magpakadalubhasa sa una. Gusto mo rin magpakadalubhasa sa pangalawa. Kung ginawa mo yung una, tapos nag-jump ka sa pangalawa, hindi mo tinapos, is iisipin mo na naman yung una, 'di ba? Na iniisip mo siya habang ginagawa yung pangalawa. Kaya hindi ka nga talaga advisable na magpakadalubhasa sa marami. Kasi nga, hindi ka talaga magiging dalubhasa sa marami. Sa isa lang talaga. Kasi nga, hindi talaga wired yung utak ng tao na mag-multitask. Kasi nga, dahil nga sa yung residue na sinasabi dito kanina. Tsaka yung attention span natin, hindi talaga kaya ng marami talaga. Kasi na-overwhelm yung utak mo niyan eh. Tapos, ang dami mo rin ginagawa, di ba? So, paano? Sa mga nagmumultitask dyan, tsaka yung mga walang focus talaga, magkakaroon ka talaga ng distraction. Actually, shinare ko na yung clip na yun, di ba? Kaya marami kang distractions kasi wala kang pinagpo-focusan, di ba? Kasi yun naman talagang rason eh. Pag wala ka talagang pinagpo-focusan, marami ka talagang distractions. So, paano? Kung gusto niyo yung ganitong video, mag-follow ka lang. Peace.